ang dalawang reyna ng komedya sa bansa. Ilang dekada na rin namamayagpag sa TV at movie industry ang dalawang aktres. Magkaiba man sila ng atake sa pagpapatawa, ay itinuturing silang mga magagaling na aktres at malaki din ang naiambag sa industriya sa Pilipinas. Alamin natin ang mga naipundar ni Ay de las Alas at Eugene Domingo. Siya si Eugene Rojas Domingo Bottoni, na kilala sa pangalang Eugene Domingo. Ipinanganak noong July 23, 1971, sa Manila. Naging interesado siyang umarte nang masaksihan niya ang isang musikal na ginanap sa CCP Complex. Nag-aral siya ng theater arts sa University of the Philippines Diliman, na nag-a-apply bilang isang artista at production staff sa ilalim ng University's Theater Company. Bilang isang theater major, dumaan siya sa pagbebenta ng mga tiket, inaanyayahan ang mga mag-aaral na dumalo sa kanilang paglalaro, humiling ng mga propesor na hilingin sa mga mag-aaral na manood, magsisimula sa madla sa loob at labas ng auditorium, pag-eensayo sa buong gabi, at pag-aaral mula sa hindi maginoo na mga estilo ng mga pinakadirektor ng diva. Gumugol siya ng 8 taon sa kanyang pag-aaral sa universidad, kabilang ang 1 taon sa Polytechnic University of the Philippines. Habang si Eugene ay mas kilala sa kanyang mga comedy kung tungkulin, ang kanyang mga nakamit na pang-akademiko ay nagsisilbing paalala na mayroong higit sa kanya kaysa matugunan ang mata. Siya ay isang mahusay na well-rounded individual na may malalim na pagpapahalaga sa pag-aaral at isang malakas na pangako sa kanyang craft. Siya ay sikat na kilala bilang comedy star for all seasons, at naging isang sidekick ni Ay de las Alas sa Ang Ina series, hanggang sa ang kanyang pinakaunang lead film role sa Kimi Dora noong 2009. Ang mga pelikula niya ay sama-sama na nakakuha ng 1.81 na bilyong piso, na ginagawa siyang isa sa highest-grossing Filipino box office stars this century. Noong 2017, ipinakita niya ang renovation ng kanyang bahay. Ilan sa mga ipinabago niya sa kanyang bahay ay ang sahig, kulay ng pader, at ibang furniture, kaya lalong gumanda ang receiving area ng bahay niya. Lalong umaliwalas ang kanyang bahay dahil sa pagpasok ng natural light. Noong 2010, ang aktres ay nagpasyang i-makeover ang kanyang 60 square meters condominium. Pansamantalang lumipat siya sa isa pang unit sa parehong gusali habang nagpapatuloy ang renovation. Kapansin-pansin na naging maliwalas at gumanda lalo ang kanyang kondo at napuno ito ng mga furnitures at naging maayos ang bawat sulok. Wala naman na ipakitang luxury car ang actress, ngunit marami naman itong mga ordinaryong sasakyan sa kanyang garahe. Wala din na ibahaging mga negosyo ang actress, at ang kanyang isa sa malaking pinagkikitaan ay ang show business na nagdala sa kanyang tinatamasang buhay ngayon. Ang aktres at comedian television host ay may tinatayang net worth na $3 million, o 169 million pesos. Ang kanyang mga investments, malaking paghawak sa pag-aari, kapaki-pakinabang na mga deal sa pag-endorso at kasalukuyang judge sa Pilipinas Got Talent ay lalong nakakadagdag sa kanyang net worth. Ang pangunahing pinagmulan ng kanyang net worth ay nagmula sa kanyang karera sa pag-arte, na nag-span ng mga dekada. Nagpakita siya sa maraming mga pelikula at palabas sa TV, na kumita ng isang malaking kita mula sa kanyang trabaho. Bilang karagdagan, ang kanyang mga pakikipagsapalaran sa negosyo, endorsements at investments ay karagdagang idinagdag sa kanyang portfolio sa pananalapi. Habang ang eksaktong mga numero ng halaga ng net worth niya ay hindi isiniwalat sa publiko, tinatayang nasa milyon-milyong ito. Ang tagumpay sa pananalapi ni Eugene ay isang testamento sa kanyang pagsisikap, talento, at dedikasyon. Siya si Martina Eileen Hernandez de las Alas, na mas kilala sa pangalan bilang Ay de las Alas. Ipinanganak noong November 11, 1964 sa San Luis, Batangas. Kumita siya ng isang degree sa Mass Communication mula sa Far Eastern University noong 1985. Bago ang acting, nagtrabaho siya bilang isang sales assistant sa isang department store,
at gumanap din bilang isang stand-up comic sa mga comedy bar sa paligid ng Metro Manila. Siya ay isang award-winning na veteran na aktres sa Pilipinas. Ang kanyang pag-arte ay gumagawa ng mga wave sa industriya ng pelikula ng Pilipino. Ang kanyang mga pelikula ay kolektibong kumita ng 2.41 na bilyong piso, na ginagawang isa sa highest-grossing Filipino comedy actress of all time. Kaya binansagan siyang Queen of Comedy, at Concert Comedy Queen. Kaya naman ngayon ay malayo na ang kanyang nararating at marami na din ito mga naipundar sa kanyang buhay bilang artista. Siya ay may malaking bahay sa Quezon City, noong 2021, ay ipinaayos ito ng actress kaya nag-transform at nagmistulang palasyo ni Kitty White o mas kilala bilang Hello Kitty. Pink ang naging dominant color at napuno ito ng Hello Kitty items, kasama ang ilaw, mirror, at throw pillows. Maging ang couch ay may Hello Kitty bow print. Ang mga placemats, upuan, jars, at electric fan lahat ay may Hello Kitty. Bumili din ito ng bahay sa Los Angeles, California, kung saan siya at ang kanyang pamilya ay nanirahan. Nauna siyang nag-post ng isang video noong 2015, ng isang house blessing, na nagpapahiwatig na ito ay isang bagong tahanan para sa kanya at sa kanyang mga anak. Wala naman na ipakitang luxury car si Ai maliban sa Mercedes-Benz ng kanyang dating asawa na si Gerald Sibayan. Pero may mga sasakyan naman ito sa kanyang garahe. Marami na din pinasok na trabaho sa labas ng showbiz si Ai. Naging isang film producer ito at ang ilan sa kanyang mga pelikula ang kanyang ni-produce. Ang Martina Eileen de las Alas Productions, na kilala rin bilang Meda Productions, ay isang kumpanya ng paggawa ng pelikula sa Pilipinas na pinamamahalaan niya, at naging talent manager din ito. Siya ay isa din Chief Operating Officer sa kanyang kumpanya sa Amerika na tinatawag na MC Skincare Line, Entertainment, at Baking. Business partner niya ang kanyang former makeup artist dito. Lubos siyang naniniwala na nagtataglay siya ng isang natatanging layunin, na tiyak kung bakit siya tinawag upang magsimula sa pinakabagong pakikipagsapalaran na ito. Isa sa mga advocacy ng MC Skincare Line ay ang pagpapagawa ng mga simbahan. Noong 2022, ay nagkaroon din siya ng bread and pastry business sa San Francisco, California kung saan siya namamalagi. Sinimulan ni Ai ang kanyang negosyo sa pagkain na tinawag na Martinez Breads and Pastries online noong 2020 upang kumita ng karagdagang income sa Pilipinas. Inilunsad niya ito sa taas ng COVID-19 na pandemya na nagdulot ng pagkagambala sa industriya ng libangan na may maraming mga shows and events na cancelled or na postponed. Walang nakakaalam sa saktong net worth nito, habang ang eksaktong halaga ng net worth niya ay hindi matukoy. Ngunit kilala siya sa pagkaroon ng isang matagumpay na karera sa pag-arte, pagpapatawa at negosyante na nagpalaki ng kanyang net worth, na nagkakahalaga ng $5 million, o 282 million pesos. Bilang isang matagumpay na aktres at negosyante, siya ay nakaipon ng isang makabuluhang halaga ng net worth. Ang kanyang iba't ibang mga pakikipagsapalaran at matagumpay na karera ay nag-ambag sa kanyang tagumpay sa pananalapi. Ang kanyang mga investments, endorsements mga pelikula ay nakakadagdag din dito. Patuloy niyang itinatayo ang kanyang imperyo at pinalawak ang kanyang pag-abot, pinapatibay ang kanyang katayuan bilang isang kilalang figure sa parehong sektor ng libangan at negosyo. Parehong mayaman ang dalawa, ang kanilang husay at talento ang nagbigay daan upang maabot nila ang tagumpay na kanilang tinatamasa ngayon. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.